M Live Drama. Hello mga idol! Ako nga po pala si Renz, 28 years old, mula sa Cavite City. Lumaki ako na buo yung pamilya na puno ng pagmamahalan mga idol. Si Papa isang OFW at si Mama naman ang kasama ko dito sa bahay. Nag-iisang anak lang pala ako mga idol. Kaya sabi nila, ako raw ang mundo nila. Tahimik at maayos ang buhay ko noon. Simple lang. Walang iniintinding problema. Hanggang sa unti-unti na ako magbinata, doon na nagsimula yung mga tanong sa isip ko. Hindi galing sa akin mga idol kung hindi galing sa mga taong matalas sa mga mata. Kasi sabi nila, hindi ko daw kamukha si Papa. Maraming salamat po mga idol. Muli ito po si Renz. And I thank you. Bulaga! Ano ba naman yan, Renz? Anak, nagluluto si Mama Sorry ma, naamoy ko yung niluluto mo Talagang umabot doon sa labas. Ano ba yung niluluto mo ma? Ito, yung paborito mong isda, pampano. Wow, ang sarap naman yan! O mamaya meron akong sauce dyan, yung lemon garlic na gusto mo, di ba? Salamat ma, Oo napakabuti mo naman. talaga. Ay, nako, ang sweet-sweet ng anak ko. Sandali. Nako, parang naaamoy ko na kung anong kailangan nito. O ano, saan ka pupunta? Ma, magbabasketball sana kami ng mga tropa ko baka di mo ko payagan, papaalam lang ako sa'yo. Sabi ko na nga ba di ba inuubo ka pa? Wala na, malakas na ako. Tingnan mo, wala na ako kubo. Mo, di ba? Ay, nako. Sige, mag-basketball ka pero umuwi ka kaagad, ha? Thank you, ma! Yung kaibigan mo, ayain mo na lang din dito. Dito na kayo mananghalian, ha? Sige, ma, sasabihin ko sa kanila. Oo, mag-ingat ka! Nakakapagod naman. Hina mo naman. Isang game pa lang tayo Ano? Walang practice Alam mo naman, lagi tayong busy sa school. Ano ba yan? Lats naman. Teka. Ito pala. Renz, alam mo ba yung mga chismis dito na kumakalat? Ha? Trending na trending ka dito, boy. Anong chismis? Ikaw talaga, napaka-chismoso mo talagang tao no? Di, alam mo ba yung mga chismis kasi, dumarating lang sa akin yan. Ano magagawa ko kung lapitin ako ng chismis? Aber. Ano na naman yung pinapakalat ng mga marites na nandito sa lugar natin? Aber? Detol, huwag ka magulat saka huwag ka magalit sa akin Sinichismis din ng pogi ako no? Nako! Tol! Alam mo ba, chika nila sa'yo? Tol, ampong ka raw, tol. Ano? Ampong ka nga raw. Kasi, di mo raw kamukha si tita. Di mo kamukha si tito. Wala kang kamukha, tol. So kung ano na sinasabi sa nanay mo, ayoko na lang sabihin kung ano, parang sakit kasi kung manggaling sa akin Talaga ng mga dila nito, mga martes na to. Hindi nila alam, kamukha ko si mama. Tingnan mo naman para kami pinagbiyak na bunga. Tapos sasabihin nila na, ampun ako anak sa labas. Ano kayo pinagsasabihan sila humuhugot ng mga impormasyong ganyan na mali-mali naman. Fake news yan, fake news! Ewan ko lang to lang, ganda kasi ng nanay mo Ikaw kasi parang pili ko layo talaga Ikaw din Aray ko. Tingnan kita Hindi, tol. Pag ganyan, sabihin mo lang sa nanay mo kasi trending ka Nauna pa mag-trending sa akin, ako tong may social media Hindi ko kasi nakikita yung mga trending dahil wala naman ng social media. Mamaya, sige, pag nagpapahinga tayo, liga ang cellphone mo, download na natin yung application. Ito. Liga na, video natin. Ay, nako. Alam mo, marami na talaga
talagang nakakaalam neto. At saka, matagal na ito na sa isip ko eh. Tungkol dyan sa anak ni, ano pangalan niya? Kapitbahay natin, kalimutan ko. Si Lilibet? Si Aling Lilet? Ano ba? Alam nyo, yan talaga. Panuwari ko lang to ha. Oo nga, hindi na ako magtataka. Kasi, for sure, ampun lang talaga yung anak niya si Buboy. Ay, totoo nga ang nabalitaan ko noon. Kasi itong si Lilet, alam ko, umutang to sa isang Indiano. Tapos kapag hindi... Ay, naku, ito naman! Ano, naamoy ko na may chismis? Ay, naku, ito nga sinasabi ko. Oh, Ito nga si Lilet. Di ba may anak yon? oo. Oo, na bumbayin yung mukha. Oo, Diba? meron. Tapos, OFW yung asawa, nasa abroad. Oo. Anong nangyari? Ano? Kasi ayaw naman sabihin ng katotohanan. Yung anak nila yung laging binubuli. Kasi ampun nga daw. Kasi ang pagkakaalam ko talaga niyan, itong si Lilet, pero daw itong utang sa isang Indiano. Tapos hindi nakabayad. Ang pinangbayad, yung sarili niya. Oh my God! Seryoso ka pa dyan? Ayun lang na nasagap ko eh, no? Ay, grabe yung chismis, pasabog. Hmm. Ay, ikaw, ano pang ampag mo dito sa chismisa natin? Ay nako, inindiyan niya ang Indian. Hoy! Hoy! Ano yung pinag-uusap-usapan ninyo, ha? Ay, naku, nandito na yung ampuan. Ay, teka lang. Exit na muna ako. Baka madamay ako dyan. Tanod pa naman yung asawa ko. Hoy! Ano yung pinag-uusapan nyo? Naririnig ko, ha? Ano yung sinasabi niyong ampon ako? Kailangan ba Ha? Halika Hoy, ano dito, yan? Tom. Ano Ito ba yan? yung sinasabi mo na nagpapakalat? Oh, Ito si yan. Aling Esmeralda na to. Si Esmeralda, tas etong si, ano pangalan to? Si Tita Franz. Oh, Wala. hoy, kung narinig niyo ang mga sinabi namin, patunayan niyo. Sabihin niyo yung totoo, katotohanan. Para hindi maging chismis. Ikaw, sabihin mo dyan sa mama mo na sabihin niya sa iyo ang tunay na nangyari. Para wala ka na rin, wala ka na marinig na chismis dito. Hoy! Huwag niyo chismis-chismis yung nanay ko, ha? Kung wala kayong magagawa sa buhay ninyo, maghanap kayong pag-aabalahan. Huwag yung pamilya namin. Oo nga. Hoy, Esmeralda. Pati nanay ko dati kung ano-ano mga sinasabi mo eh. Ay, nako. Eh kung chismis kaya namin na marami kang utang sa mga lalaki-lalaki rito. Ay, huwag mo Ha? sasabihin yan, ha? Ayos ka rin eh, no? Nako. Pati nga si ano eh, si Manong Bert eh. Pinapasok mo daw doon sa bahay niya eh. Tumigil ka nga, baka may makarinig sa'yo. Oh, di ba? Wait, Franz, halika na. May gagawin pa pala ako. Ang dami mga sinasad sa mga kabataan ngayon. Chismosa! Chismosa ka! Chismosa! Chismosa! Hindi ko alam kung saan nagsimula yung mga sabi-sabi ng mga kapitbahay namin, mga idol. Pero unti-unti na silang nakakaapekto sa akin, sa totoo lang. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi nila na hindi ko daw kamukha si Papa. Kaya ngayon napapatanong tuloy ako. Bakit kailangan ko na ng paliwanag ng magulang ko? Totoo nga yung sinasabi mo. Pinagchichismisan ako. Ngayon, nagugulo na yung isip ko kung talagang totoo yung sinasabi nila na ampun ako. Ano ka ba, tol? Alam mo naman yung mga chismosa, ang gagawin niyan, sisirain nila yung ulo mo. Siyempre gusto nila, maapektuhan ka eh. Kaya pag binapakita mo na apektuhan ka sa mga chismis nila, edi mas lalo silang nagkakandara pa na kung ano-ano sabihin sa'yo, ganun. Siguro, mas maigi. Tapatin ko na lang kaya si Mama. Ikaw, kung kaya mong kausapin nanay mo. Pero kasi kung nanay ko yan, baka mahirapan ako.
naman, Lilit, yung tungkol kay Buboy. Pero handa ka na bang sabihin sa kanya ang katotohanan? Ayun na nga eh. Ang dami-dami na ditong mga chismosang kapitbahay. Alam ko na aapektuhan na talaga yung anak natin. Kasi nagkukulong na sa kwarto. Yung dating masigla. Ngayon, nakabusangot na. Alam mo, simula nung nagsama tayo, iba yan sinabi ko sa'yo na pag nagkaroon na ng muwang si Buboy, sabihin mo na yung totoo. Pinigilan mo lang ako eh. Kasi naman, totoo naman talaga yung mga chinichismis nila eh. Nanaisahan talaga ako nung Indiano na yun. Anak! Sabi ko na nga ba, na anak ako sa labas. Anak! Mabatid din niyo pa kasi sinabi sa akin na katotohanan. Sandali lang anak, kuminahon ka. Makakasama yan sa kalusugan mo. Hindi ma, bakit hindi po kayo naging honest sa akin? Matatanggap ko naman po yung katotohanan kung sinabi niyo lang po kagad. Totoo pala yung sinasabi nila. Chinichismis nila na anak na ako sa labas. Anak! Anak! Lola, Ay nako. Apo, uminom ka muna ng tubig. bakit hindi ayaw sabihin ni Mama sa akin? Apo, yung mga ganitong bagay kasi naman, oy, Diyos ko, mahirap din ito para sa nanay mo. Yan ang mga bagay na gusto na rin niyang kalimutan yung mga nangyari sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun, Apo, na isa kang malaking pagkakamali sa buhay niya. Bagkos, isa kang malaking biyaya sa nanay mo, Apo. Salamat naman kung ganon. Pero Lola, mahal pa talaga ako ni Mama. Oo, Diyos ko, mahal na mahal ka ng nanay mo. Nung nagkaroon nga ng komplikasyon sa pagbubuntis niya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kaya ngayon, Apo, kausapin mo nang imaigi ang mama mo. Text na siya ng text sa akin, hinahanap ka na. Alam mo namang hindi makatulog sa gabi ang mama mo pag di ka katabi. Kaya mag-sorry ka na sa kanya at umuwi ka na. Hindi ko alam kung nasaan na siya. Ay! Sige. Babay na. Andito na yung anak ko. Anak. Mama! Anak. Sorry na, anak. Huwag ka nang alis dito sa bahay. Mama, bakit kasi? Hindi mo agad sa akin sinabi. Masakit kasi yung mga sinasabi sa akin ng ibang tao eh. Anak, tahan na. Kinig ka muna kay mama, ha? Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa'yo agad, ha? Kasi anak, yung papa mo kahit di mo kamukha, minahal ka naman niya bilang tunay na anak, di ba? At saka ako pa rin naman yung mama mo, eh. Anak, wala naman nagbago, anak. Ano na lang sinabi sa akin ni Papa? Buti natanggap din ako ni Papa, di ako pinabayaan. Kahit nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Mahal na mahal ka ng papa mo. Alalang-alala na nga siya, eh.
Alam mo, sa totoo lang, sorpresa ko sana sa'yo. Uuwi na siya, anak. Tapos, gusto niya nandito na lang siya para magkakasama na tayo. Ganun kanya kamahal, anak. Pero ma, paano kung sasabihin sa mga kaibigan ko na iba pala ang papa ko? Anak, hindi naman kakulangan niya sa pagkatao mo eh. Kahit sino pa ang tatay mo, kahit sino pa magulang mo, basta minamahal ka ng tama, sapat na yun, di ba anak? Hindi ka namin pababayaan, anak. Salamat, Mama. Salamat, Mama. I love you, anak. Huli ko mang nalaman ang katotohanan, mga idol. Buong puso ko naman tong tinanggap. Kasi tama nga si Mama, tama si Lola, at lalong-lalo na din si Papa. Na kahit hindi nila ako tunay na anak, mga idol, minahal pa rin ako ni Papa na parang sariling kanya. Kaya nga hindi na din ako nagtarim ng galit sa mga magulang ko eh. At pagkatapos ng revelasyon na yon, mas pinaramdam pa ni Mama at Papa ang pagmamahal nila sa akin. Kaya nga laking pasasalamat ko kay Papa eh. Dahil kahit hindi niya ako tunay na anak, tinanggap niya ako ng buong puso. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko, mga idol. Muli ito po si Renz. Kumagalan. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sayaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun! Ayun, iba pala ang tatay ni Renz. Oo, baka naguluhan kayo. Hindi po siya ampon. Hindi siya ampon. Oo. Chismis kasi. Oo, Diba? iba-iba po Chismis. kasi yung chismis talaga. Oo, iba-iba talaga yung chismis. So, iba yung tatay. So, buti na lang yung tatay yung Pilipinong tatay ni Renz, no? oo. Natanggap siya. Saka ang galing bihira yung ganun ha. Tapos wala silang sariling anak. Kasi usually pag may ganun, di ba, parang itsapwera ng isang anak sa Correct. unang asawa. Lalong-lalo na kung nadisgrasya pa si Lilet noon, yung mga panahon na yun. Kaya sa mga anak po, kung nalaman nyo po yung ganito yung revelasyon, at kung hindi naman kayo nakaramdam ng pagkukulang sa mga magulang nyo, huwag po tayo magtanim ng galit, mga idol. Bagkus talaga maging grateful talaga tayo na kahit hindi tayo talaga tunay na anak, no, galing sa tatay, talagang hindi sila nagkulang iparamdam sa atin kung gaano tayo kamahal. Oh, at saka syempre, mga idol, kapag ganyan yung sitwasyon ninyo, siguro paunti-unti ipapa-remind na natin, sasabihin na natin sa ating sa anak na, ayan ha. Mahirap sa side eh. Yung tipo, Correct. alam mo, hindi yung tunay mong tatay yung kinakasama ko ngayon, anak. Parang hirap, no? Oo. Pero pag paunti-unti, alam mo yan, parang ang tadhana ng gumagawa ng paraan eh. Kasi may mga kapitbahay kayo na aasa rin. Uy, alam mo, iba hindi naman talaga yung tatay ng ano. Uy, alam mo na iba ka. Oo, iba ka. Tapos doon na mag-formulate ng parang sa isip ng isang bata na iba yung tatay. Uy, oo nga no. Tatanungin na yung mismo yung nanay niya. Ma, mag-open. Tapos kayo, i-explain nyo na lang mismo na oo nga anak, totoo naman yan. Pero hindi ibig sabihin na iba yung tatay mo, hindi ka naman mahal ng kinakasama ko or so on. Correct. Diba? So explain nyo, communicate nyo naman. Yes. Alam naman natin, maiintindihan din naman nila yan. Tama. Communication is the key talaga, mga idol. Huwag nyo nang antayin sobrang tumanda Oo, bago nyo wag. sabihin. Kasi ganito po yung nagiging epekto eh. Oo, may kilala nga ako eh. Oo. Mga nasa 11 years old ngayon, alam niya na, iba yung tatay niya.
Oh, 'di ba? Mas okay yung Mas ganun okay. mga idol kasi bata pa lang, na-adapt na nila, natatanggap na nila. Correct. At sana wag wag damdamin ng batang 'yun hanggang sa Correct. Baka Oo. nga mamaya iba yung pagka-take Pagtingin niya. nila, Pagtingin oo. nila. Magrebelde. Oo. Sana ipaintindi niyo in a nice way. Tama. 'Di ba? Now, sana na kahit ganitong sitwasyon natin, mahal ka natin. Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano